Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan, pag-usapan natin yan. Okay, magandang araw po sa ating mga taga-pakinig at taga-panood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education. Siyempre, kasama niyo pa rin po kami sa programa ito po, si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po, si Steph Vicente. Yan. At para sa episode ngayong araw ng Warm Heart ay meron tayong pag-uusapan, pero syempre ito muna, napapakinggan at napapanood tayo live sa ating Facebook live streaming sa pamamagitan ng ating Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Available din po tayo sa online radio gamit ang audio streaming sa pamamagitan ng ating Evox PBS receiver app. Para po sa mga Android user, pwede nyo pong i-download ang Evox PBS Receiver app sa inyo pong Google Play Store at para naman po sa mga iPhone user sa App Store. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pagbabalik po ng ating shortwave radio sa pakikipagtulungan po ng Radyo Pilipinas World Service Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o USAGM at mas kilala po ito sa tawag na Voice of America. Meron po tayong dalawang mga programa. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. So ayan no, manatili po kayo nakatutok, mapa-online man, online radio o Facebook live streaming at sa ating shortwave radio. Okay, Steph, sige, ibigay na natin. Ano po kaya ang pag-uusapan dito sa Warm Heart ngayong araw at sino ang ating makakapanayam? Ang topic natin para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang New Year Clean Out at Decluttering. Ayan, para dyan sa mga gustong maging organized naman, no, ngayong taon at malamang yung New Year's resolution nila ay maging mas maayos, no? Kasi syempre minsan talaga may mga oras na nagiging makalat tayo, pero kailangan maging organized para mas, kumbaga sabi nga nila, mas nakakalinaw daw, no, ng pag-iisip, yung pagiging organized. At para ito'y, kumbaga, ay mapag-usapan natin ng mas malaliman, ay makakasama natin ang founder ng Clean Green News. Ayan. Isa po siyang professional declutterer at organizer at clarity coach na rin. Basahin ko rin kasi meron tayong bio note dito, yes. No? Ang bukod dito sa mga nabanggit natin, no, ay siya rin ay founder ng Align Coaching and Training. Kumbaga ay siya gumagamit ng isang holistic approach para makapag-declutter at makapag-organize na itong mga paraan na ito ay nakapagka-transform ng spaces at maging ng ating mga buhay-buhay. Siya po ay isang marketing professional for 10 years bago talunin itong kanyang homegrown business. Siya ay nagsanay bilang isang professional organizer with the National Association of Productivity and Organizing Professionals and with the International Association of Professional Organizers. Para syempre mas
mas may enhance yung suporta na kanyang naibibigay, no, particular sa kanyang clients. Siya po ay isang certified transformational life coach at isang global executive coach. Para naman ma-integrate ang tinatawag na mindfulness, siya ay isa rin na certified meditation and mindfulness teacher. Ang ating guest for today ay walang iba kundi si Miss Ali Cañita. Ma'am Ali, welcome po sa Warm Heart. Salamat po sa pag-welcome and thank you for also having me here, Miss Bea at Miss Steph. Yes, maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Ngayon, kagaya po ng sinabi ni Steph, pag-uusapan po natin itong decluttering dahil unang buwan sa bagong taong 2026. No? Marami pa rin po ang nagsistart sa kanilang mga gustong magawa ngayong taon. So, ang una po naming katanungan, para po sa mga gustong simulan itong decluttering, ano po ba yung mga hadlang para ito ay masimulan? Coach Ali. Naku, marami po yan. Pero ang pinaka malaking hadlang talaga ay if naglalagay tayo ng emotional attachment sa mga bagay-bagay. Unang tingin pa lang, minsan nakaka-overwhelm na kasi ito ay nakakabit sa isang alaala o kaya sa isang pakiramdam kunyari, ay naku, hindi ko pwedeng i-let go to kasi binigay to sa akin. So, syempre, nakakabit na doon ang guilt. Okay. O kaya nakakabit din ang mentality or nasayang siya. O kaya ay binigay niya to sa akin, so may meaning yan para sa kanya. Pero paano ko ba i-let go na hindi masama sa pakiramdam, lalo na kung iisipin natin nakakabit siya sa mga feelings o kaya mga memories. Okay. Yan. Tapos, yung iba pa, decision fatigue pagpasok pa lang ng kwarto, hindi alam kung saan magsisimula. So, hindi na lang nagsimula. Oo. Pero, meron din iba, parang one time, big time, to dapat matapos natin isa sobrang dami ng gamit. Nakakaano talaga, parang nakakapagod din siya talaga dahil meron kang physical effort, meron ka ring mental effort, at saka may emotional effort ka pa. So, pag sabay-sabayin mo yan lahat, minsan, very heavy talaga din, lalo na kung matagal na natin siyang hindi ginagawa o never pa natin siya nagawa. Oo nga, no? Guilt, sentimental value, confused ka kung alin yung mga itatapon mo o di naman kaya ay sa sobrang dami mong gamit, napagod ka na, no? Sa isip, emotion, at yung physical. Steph? Miss Ali, paano naman po natin babaguhin ang ating perspective sa pagliligpit o pag-aayos ng mga gamit? Ang iba po kasi tinitingnan itong pag-organize bilang gawaing bahay, no? Sa halip na moving meditation or self-care. Kasi kung titignan natin yung pag-aayos at pag-declutter in a self-care perspective, totoo naman din siya. Kasi tayo as humans, highly sensitive tayo sa mga nakikita natin, sa mga naririnig natin, sa nahahawakan natin, naamoy. So kung ano ang nasa environment natin, yun ay nagkakaroon ng epekto sa ating ang ating being. So, kung marami kang nakikita, malamang yung brain mo, sobrang bilis ng pag-isip niyan. Ano mang nakikita ko, ito. Very confused kasi maraming stimulus. Kung maalikabok na, dahil hindi naglilinis, diba? So, syempre, may health concern siya. So, you can look at it as self-care, taking care of yourself. Okay. Literally, dahil hindi lang katawan ang kailangan alagaan, pati ang ating kapaligiran. We can also think of it as para siyang moving meditation, diba? Yes. Ano bang saysay nito sa buhay ko? Bakit nga ba ako napunta dito? Bakit nga ba ako meron nito? Ano ang representasyon nito sa aking buhay? Pwede siyang gawin na as an activity for awareness. Matutunan mo, makilala mo ulit ang iyong sarili. O kaya one by one, parang isipin mo, ay, ang dami ko palang gamit. Ang dami ko palang marami pala akong maging rason para maging masaya kasi ako ay blessed with a lot of things. So you can look at it at different perspectives. Medyo matindi lang kung isipin mo lahat ng ito ay nakakainis, trabaho, etc. ganyan. So mag-iiba pa din ang feeling mo habang ginagawa mo yung activity. So mas maganda kung may shift siya.
into ginagawa ko to para sa sarili ko o ginagawa ko to para makilala yung sarili ko. Ginagawa ko rin to para mas maging mapaayos pa ang aking pamumuhay dito sa bahay ko. Okay. Nabanggit po natin yung konsepto ng moving meditation o isang pamamaraan kung paano tignan ang pagliligpit o pagsasaayos ng mga gamit bilang self-care. Coach Ali, pwede po ba nating ipaliwanag kung ano po ba yung moving meditation? So, meditation kasi, di ba iniisip natin, ito yung nakapikit ka, hindi gumagalaw. Tapos, Saka iba yung parang moving. tinatry mong tanggalin ng mga nasa isip mo, di ba? Pero ito, mas mindfulness siya. Meaning, talagang nandun yung presensya mo, hawak mo yung gamit, tinitignan mo siya. Tapos, doon ka nagkakaroon ng clarity, ano ba siya para sa iyo? At nagkakaroon ka talaga ng awareness. Ano yung gusto mo, sa bagay na to, nakakatulong ba siya sa buhay ko? So, alam mo yung being na nakakapag-zoom in ka sa mga bagay-bagay until kasi naka-zone out ka sa bagay na ito, wala ka ng ibang iniisip kundi yung gamit lang, ano ang saysay niya sa'yo. At yun, parang hindi ka na madidistract ng kung ano-ano pa. Kasi ang meditation naman ay being able to focus on something, Okay. being able to become fully aware about something. So instead of talagang chore lang siya para lang magawa, eto, binibigyan mo siya ng ibang atake. Kumbaga, sa iyong pagde-declutter or iyong movement meditation. Ihahalin tulad ko siya sa dishwashing. It's also a kind of movement meditation. Naka-focus ka lang talaga sa paglilinis kung may butil pa ba ng kanin doon, ganyan. So, iba siyang meditation na hindi siya nakapikit, nakabukas ang iyong mga mata, pero yung buong senses mo, nandoon lang nakafocus lang talaga siya dun sa ginagawa mo. Whether it's dishwashing, whether it's yoga na nag-exercise ka, kasi it could also be a movement meditation. At itong decluttering can also be more of a movement meditation or mindfulness activity. Napakagandang paliwanag. Coach Ali, sabi niyo po kanina, physically, emotionally, and mentally, nakakapagod po talaga magligpit, mag-ayos ng mga gamit, lalo na po kung marami, no? Talaga ba o-overwhelm ka, ano bang itatapon dito? Tapos kasabay pa niyan, nararamdaman mo pang, ay, ayaw ko pang itapon kasi nabili ko to sa unang sahod ko o bigay to sa akin ni Steph. Alam mo yun, parang mahirap nga. Para po to the extent minsan itong mga ganitong kumbaga pagod, emotional, mental, and physical, nakaka-burn out. So ang tanong po namin ngayon, Coach Ali, mayroon po bang ideal na oras sa decluttering? Gaano po ba katagal ang healthy na pagliligpit? Depende yan sa'yo. Kasi bawat isa naman may kanya-kanyang energy levels. Meron sa umaga pa lang, go, go, go. Minsan sa gabi pa nag-go, go, go. So, Oo nga, no? in terms of timing, depende talaga sa'yo kung kailan ka nagkakaroon ng mas maraming energy. Yung energy mo naman, kung gaano ka-enthusiastic o talagang may lakas para gawin yon, depende rin sa'yo kung gaano kahaba mo siya kayang gawin. Pero ang importante dito, as mag-schedule ka. Mag-schedule kung kailan ka pinaka-ginaganahan at i-estimate mo rin kung gaano katagal mo kayang gawin yon. So, minsan, like some people, they do decluttering for 15 minutes. Okay. So, sa 15 minutes na yun, ano ba yung kaya kong gawin realistically? Kasi yung iba naman, gagawin nila buong araw. Pero Oo syempre, alam mo ng epekto niyan sa gabi, pagod ka na talaga. Oo nga. So, depende kung ilang oras talaga yung kaya mo at sino yung mga kasama mo mag-declutter. Dahil, syempre, i-atakan nyo naman yung area ng sabay-sabay kayo. O kaya, by category. So, in terms of masasabi ko, timplahin niyo yung sarili ninyo. Okay. Ano ba yung makakabuti sa akin? Kung kwarto lang ba yan? Sige, sa kwarto ko, sa parte ng kwarto ko, yung una kong gagawin? Closet ba ito? O sa work area o study area ba ito? O kama ba ito? And then, if yun ang gusto mong gawin, mga ilang minutes kaya yan? Pwedeng 30, pwedeng 1 hour. Pero, kung iisipin mo na kakayanin mo siya ng isang buong araw, tapos 50% ng kwarto ay puno ng gamit,
medyo may hirapan tayo dito. So, you can take one drawer, one area, one cabinet at a time at magbigay ka lang ng time limit. Okay. And challenging pa rin nun, Steph? Ito naman po, no, para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, meron po ba na iba't ibang paraan ng pagliligpit o decluttering, at kung meron po, ano-ano po ang mga ito? Marami po tayong iba't ibang methods of decluttering. Ang pinakasikat ngayon ay si KonMari, yung kay Marie Kondo, yung Spark Joy. Okay. So ito naman, mas emotion-based siya. Parang tatanungin mo sa sarili mo na, does this spark joy? Okay. So para sa para sa iba nakakatulong siya, para sa iba hindi rin. So hindi lang isa ang pamamaraan kung paano makapag-declutter. Meron din tayo nung Danshari. So ito naman ay yoga for the home. It's really all about letting go of excess and iisipin mo ano yung kailangan mo sa present moment, hindi in the past, hindi rin in the future. Kasi kasama din ito sa mga tanong, mga hadlang. Ano ba yung mga kailangan ko? Siyempre, kung naka-future-oriented ka, lahat ng isipin mo na kailangan mo in the future, ikikip mo ngayon sa present. Oo nga. Eh, wala pa nga siya, hindi pa nga siya nangyayari, 'di ba? So, pwede rin naman na, naku, baka kailangan ko ng maraming hanggang punong-puno na yung bahay. Yung isa na, kung past naman, baka maging museo ang bahay mo. Dahil, kunwari, so patanda ka ng patanda, parami rin ng parami. Diba? Pero hindi na rin siya makakatulong. Kaya, yun dun sa Danshari, it's really more of focusing on your yung present, o kaya sa current life stage or chapter of your life. Meron din naman tayong tinatawag na Swedish death cleaning. Ito naman very intense ito. Parang ano ba yung mga gamit na kailangan matira lang sa akin pagka namatay na ako? Kasi ang isipin nila, ayusin pa yan ng mga anak ko o kung sino mang kapamilya ko. Ayoko na may trabahuhin pa sila. Kaya mabubuhay ako as if ready akong mamatay. Parang ganun. Kung ano man yung abutan nila, para konti na lang yung aayusin nila. Diba? Marami talaga. Meron din po tayong minimalism. Hindi naman siya pakuntian ng gamit kasi minimal, pero itatama mo lang ang gamit mo sa buhay na kung anong meron ka sa buhay ngayon. So, medyo related siya sa Danshari, pero ito talaga parang kung kunyari, sa isang linggo, ilang damit bang kailangan ko? So, may mga calculation din siya depending on your daily life. O kaya kunwari, sa mga plato, ilan ba kayo sa bahay? 2 lang ba kayo? Eh, di pwede ng 2 plato. Kung ang plato ninyo ay 12, bakit 12? So, minimalism is putting it in your perspective sa paggamit mo, tsaka kung ano yung pinaka tamang numero lang, hindi naman na isa lang para sa lahat. Ganyan. So, marami pa, mahabang listahan. Kasi sa Amerika, marami din silang declutter at nag-organize at iba't ibang method din ang na-offer nila. Okay. Yun. So, medyo familiar na tayo, Steph, sa Spark Joy, KonMari method, tapos Danshari. Dalawa po sa nabanggit ninyo, galing po sa mga Japanese. Bakit po kaya, mula sa mga Japanese yung karaniwang pamamaraan ng decluttering? I guess because they also live in small spaces. Okay. Opo. So, pagka maliit ang kasi mas makita mo sa mga bahay nila talagang maliit, tapos ipagkakasya nila as much as they can. Pero Japanese is also known for efficiency. Okay. Kaya, yung sa kultura nila na mabilis ang pace ng kanilang buhay, ano ba ang mas mapapadali? Paano ba maging mas efficient ang kanilang bahay? At kung maliit ang espasyo mo, ano ba talaga yung mga kailangan mo? Tapos mabilis din ang consumerism, yung pagka may nakita ka sa ad, ay, kailangan ko talaga yan. Pero, hindi ka pa napapaisip kung kailangan mo talaga sa buhay mo at kung may espasyo ka ba dito. So, naging trend na din siya at naging problema din talaga siya sa mga bahay. Tulad ng sa Amerika din, may mga ganun din. Kaya nung 1970s pa, meron na palang professional organizing. Kasi naging talaga siya sa mga bahay-bahay kung paano mo ayusin ang dami-dami at hindi na
ma-match yung ano ba talaga kailangan ko sa totoo ngayon sa buhay ko as compared to nakakita na naman ako ng ng magandang may bago na naman, may home TV shopping, etc. Tapos bili-bili. At ngayon na may Shopee, 'di ba? So mabilis din. So doon parang mas kasi like sa Japan, 'di ba, meron din mga kaizen at kung ano-ano pang mga methodology. So ganun din na yun lang naman ang aking guess. Okay. Dahil sa kanilang mga methods, gumagawa sila ng mga pangalan at syempre sa buhay na sa lifestyle po talaga nila. Opo. Nabanggit niyo po kanina yung idea na kapag ka medyo iniisip natin yung pang future, di lahat na kakailanganin kasi lahat na maisip mong kakailanganin in the future, yun ang bibilihin. Ang tanong po namin ngayon, Coach Ali, ano po ang karaniwang gamit ang nakakalimutan ng mga tao na bigyan ng lagayan tapos kalaunan nagiging kalat, lalo na po kapag bagong bili yung mga ganon? Yan, kung wala pa silang parking space talaga sa bahay, usually yan yung mga innovative things. Yung mga mga vacuum, yung mga malalaking bagay, o kaya mga maliliit. Kunwari ng yung mga anik-anik, kunwari may uso, labubu, yung mga ganyan. Yung kung wala ka pa talagang area sa mga anik-anik. Pero most of the time, papel. Okay. Pero talaga yung mas mabilis na nakakalat, walang bahay. Wala talagang bahay sa iyong bahay. Mga resibo. Saan mo ba't lalagay yung mga resibo? Usually, ito nakatambak na yan sa drawer. At kung iba't ibang drawer, mga charger, mga cords at tech accessories. Yan, usually, umaapaw na dahil sa bawat bili mo may bagong cord. Kung ano man yan. Ano pa ba? Mga nakakalimutan bigyan ng lalagyan. Parang kung wala ka talagang sistema sa bahay, halos lahat makakalimutan mong bigyan ng lalagyan. Kasi kung saan mang may espasyo, yun na yun. Oo nga, no. Okay. Steph, may tanong ka kay Coach? Sa pamimili po o sa pag-shopping, anong tanong po ba ang magandang itanong sa sarili para makaiwas sa kalat? Ayan, magandang tanong. Ang naisip ko na tanong talaga dito, lalo na kung ako yung mag-shopping, saan ko siya ilalagay? Okay. May espasyo pa ba siya para sa bahay ko? Kunwari sa closet ko, alam ko na pagkabukas ko pa lang ay sasabog na siya. Bibili pa ba ako ng 3 peraso ng iba't ibang kulay? Para ako nagdagdag lang ng problema sa pagbukas ko ng closet ko, 'di ba? So, ang pinaka magandang tanong para sa akin, lalo na dun sa mga bibili ng mga furniture o kung ano man, may bagong upuan, ilang ba talaga, may lalagyan ka ba talaga ng upuan mo? Or sa sizing, saan siya kakasya? So, yun. Or pwede mo ring tanungin, ano ang papalitan nito? Kung mag-shopping siya, may papalitan ba to sa bahay? Paano ba siya makakatulong sa akin talaga? Pwede rin mo ring tanong na kung nag-shopping na tapos sale, dahil natutawag ka ng damdamin mo, sale siya, hindi na siya magiging sale next week o kaya whatever. Pagka full price ba siya, bibilin mo ba siya talaga? Oo nga. Minsan kasi pagka naka-sale, sayang kasi, no? Para, baka next week hindi na siya sale. Yun lang yung iniisip. Pwede din. Pero kung magiging intentional tayo sa mga bawat bagay na papasok sa bahay natin, alam ba ito sa buhay ko ngayon? Makakatulong ba siya? O binibili ko lang siya para sa fantasy self ko. Okay. Dahil, kasi gusto kong magluto. Ay, makapag-bake na ako finally. Ganyan. Pero, wala pa tayo sa realidad talaga in terms of timing also. Okay. Sige. Ito naman po, syempre i-relate natin sa pinaka, advokasya o goal ng ating programa, ang mental wellness. So, Coach Ali, paano po nakakaapekto sa mental at physical well-being ng isang individual itong pagkakaroon ng maayos na espasyo? Malaking impact talaga ang maayos na espasyo sa ating cognitive, so ating pag-iisip,
Dahil, di ba, ang brains natin ang buong katawan natin very sensitive to stimulus. Mm-mm. So, kung maraming around you nag-overstimulate, feeling mo stressed ka talaga dahil sa gamit. So, marami ding studies na nagsasabi na kung mas maraming gamit ang meron ka sa bahay mo, mas mataas ang cortisol levels. Mm. So, doon mo talaga makikita na padaming gamit, pataas ng stress levels. And sa lalo na sa mga nagmamanage ng ating bahay, kunwari si mama or si papa na nag-manage ng bahay, mas mataas din ang stress levels nila dahil masyadong marami sang isipin at mag-remind sa kanila na ay kailangan pa pala itong ayusin, ay saan ito ilalagay at kung ano-ano pa on top of things na kailangan nilang isipin. So, kaya in some places tulad ng ospital, sobrang konti ng gamit doon sa kwarto ng pasyente, di ba? Para ma-lessen talaga ang mga stimulus around. Tapos kulay puti lang siya. Kasi mga colors din, di ba, nagkakaroon ng impact din sa ating pag-iisip. So the way we take care of our environment is also a way to take care of ourselves. Lalo na sa mental health natin, lalo na kung may mga bagay ka na nakikita na nagpapaalala sa'yo ng iba't ibang mga thoughts or memories na hindi nakakatulong sa iyo. Pagkakataon na ito na maging pagkakataon na ito na para suriin ng ating mga environment na para makatulong na ito sa ating mental health. Ito naman po, Coach Ali. Totoo po ba na ang pag-aayos at pagliligpit ay paraan ng paglikha ng mas malalim na connection sa sarili? Paano po nakakahadlang naman ang makalat na espasyo sa paggamit ng ating sa pagkamit ng ating true self o tunay na sarili? Yeah, so dito tayo makapasok sa ating mindfulness talaga. Kasi minsan sa ating buhay, very busy. So minsan darating tayo sa bahay, tulog, kain, tulog, tapos pagkagising sa umaga, alis na lang o kung ano man. Hindi na natin napapansin na ang mga hindi na natin napapansin ang ating paligid. At ang ating paligid ay sa totoo lang, nagpapakita sa iyo ng mga desisyon na ginawa mo, ang mga desisyon din na dinedelay mo. So, talagang if you really want to know more about yourself, look at your spaces and kung anong nare-representa ng mga gamit around you. So, yun. If mas maraming nakapag-distract sa'yo, mas mahirap din makapag-focus talaga. And, lalo na nung pinanganak pa lang tayo, ang worldview natin ay nasa outside of us. Right? And then, padami ng distraction outside of us, nakakalimutan na natin kung anong nangyayari sa ating kalooban. So, in terms of decluttering, the more that you are able to check your spaces, know more of your environment, and the more that you are able to take away things that you no longer need, mas nagkakaroon ka ng possibility na mas mabigyan ng atensyon ng iyong sarili. Okay. Alright. Coach Ali, ito naman po, ano po ang dapat na gawin para, kasi nabanggit na natin kanina, ano ba yung mga hadlang, ganito, pinaliwanag na natin yon. Kaya para naman po makapagsimula talaga mag-declutter, ano po ang dapat natin gawin, Coach? Una-una, isipin natin ano ba magiging benefit niyan sa iyo. Okay. Kasi para saan mo ba siya gagawin? Gusto ko pagpasok ko ng bahay ko, may peace of mind ako. Feeling ko may sanctuary ako. So kung ano man yon, kung ano mang benefit ng decluttering, pwede mo siyang isipin para makapagsimula, mabigyan ka ng push at momentum para talagang magsimula para dito. At isipin ko, pwede mong magsimula kung ano ba yung area na mas makakatulong sa'yo. Pwede ba siya maging sa bedroom mo para pag-uwi mo makakatulog ka talaga ng mabuti kasi syempre depende kung anong pinagdadaanan natin sa buhay. O kaya gusto ko
healthy na ako sa mga pagkain ko sa kitchen. Dito ako magsisimula para lahat ng mga junk food, tanggalin ko yun para less na of my less of the temptation. O kaya healthy eating. So, ano ba yung nakalagay sa pantry mo? At kung gusto mo talaga magluto, paano mo ba siya magiging efficient para masuportahan ang bago mong goal? So, para saan ba siya? Para saan mo ba siya gagawin? Pangalawa naman, iplano mo siya, wag mo siyang gawin na buong bahay agad. Okay. Kasi kung gagawin mo buong bahay agad, pero ang energy level mo ay mababa, parang hindi siya mangyayari. So, kailangan kumpleto ka sa materials mo. Ang iyong pag-iisip, kamusta ba siya? Stressed ba siya? Or what? Klaro ka ba sa goal mo? Ang iyong pakiramdam, kamusta ka ba? Hindi ka mag-decide na dahil galit na galit ka or stress na stress ka lang. At saka yung energy level mo ng buong katawan mo, kaya ko ba to? Kaya ko ba to gawin in 1 hour whole day? May makakatulong ba sa akin gawin ito? At saka ano ba muna? So, kung malaki ang bahay mo o maliit man siya, tumutok ka muna sa isang parte para alam mo na ma-manage mo kung matatapos mo siya o hindi. Dahil kung simulan mo ang buong bahay at hindi mo siya matapos, masistress ka lang lalo at baka hindi mo na siya gawin ulit. Dahil ang decluttering naman ay hindi one time, big time. Lifestyle yan. Dahil ang buhay natin nag-iiba. Ang buhay natin, tayo nga nagbe-birthday. Ang katawan din natin lumalaki, lumiliit. Ang chapter ng buhay natin may single tayo, may anak tayo, umalis na yung mga anak natin. Yun naman ang bahay din natin, nag-iiba. So, kung iisipin mo na isang beses ko lang siya gagawin, baka po mahirapan tayo kasi babalik at babalik siya. At iisipin mo, ginawa ko na ngayon, gagawin ko na naman ulit. Gagawin po talaga natin yan ulit dahil natural naman po ang mga pagbabago sa buhay at nagbabago tayo, nagbabago din ang ating bahay. Minsan nga sila yung nahuhuling magbago eh. Dahil hindi na natin sila naiisip. So kung ganun po tayong perspektibo, mas maganda din para sa ating pag-aayos ng ating mga bahay. Oo. Gawing lifestyle ang pagliligpit, no? Yan ang kailangang i-achieve, Steph. Napag-usapan kanina kung ano yung mga gagawin para makapagsimula sa pagde-declutter. Ito naman po, kasi minsan talaga may mga bagay na para sa iba ay mahirap i-sustain. Yes, totoo, Steph. So, ito po ang aming katanungan naman. Paano po ba ma-maintain o masusustain itong maayos na espasyo at paano po maiiwasan na ilaan ang buong weekend sa pagliligpit? Ang pinakauna ay iplano nyo at isipin na lang ninyo na lahat ng bagay ay dapat may bahay. Isipin nyo na lang na dapat may parking slot siya. Okay. Parang yun ang pinakasistema ninyo sa bahay. So, kunyari sa kitchen, itong cabinet na to, puro plato lang yan. Ito, dito nakalagay ang mga spoon and fork. Para pagka naglinis, alam na kung saan ibabalik agad. Ang nangyayari lang naman sa makalat na bahay ay yung mga bagay na hindi na ibalik. O mga gamit na walang bahay talaga kaya siya nakatambak. Okay. So, kung gagawin mong sistema na bawat item sa bahay ninyo ay may paglalagyan, mas madali tayong makapaglinis. Pwede ka nga makapag-reset ng 5 to 10 minutes a day para hindi siya maging buong araw sa next weekend. So, kung meron ka ng sistema na may assignment na siya ng place, at saka kung marami kayo sa bahay, pwede nyo rin lagyan ng label. Dahil saan nga ba ito ilalagay? Saan nga ba yun? Saan hahanapin ito? So, kung may label, matutuluan din nila yung sarili nila maghanap at maglagay kung saan man nararapat para meron ka ng sistema at ang paglilinis napakadali. So, kasi minsan sa clutter, ang nangyayari ay yung floor space mo, ang natatambakan, yun ang mahirap maglinis kasi kailangan mong iangat para makapagwalis. So, as much as possible, meron ka ng spaces sa bahay mo para madaling ibalik, magamit mo ang vertical space para mas madaling makapagwalis, para mas madaling makapag-maintain ng bahay, hindi yung
spring cleaning ng weekend, ganyan, na medyo matindi talaga sa pag-aayos at syempre matindi talaga sa ating katawan kaysa makapagpahinga. Oo. Okay. Sige. Ito na lang po, Coach Ali, ang inyo pong parting message o mga mensahe po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. So, kung hirapan po kayong mag-declutter, isipin nyo na lang po na baka overstimulated lang po kayo sa mga gamit sa bahay. So, kung overstimulated po kayo, pwede na kayong magsimula ng maliit lang hanggang sa matapos po yan lahat. Madali po makapag-declutter pag alam niyo kung para saan po siya. At usually, sa mga kilala ko pong nagde-declutter, it's for peace of mind. Kung gagawin niyo po siyang for self-care at para sa kapayapaan ng iyong bahay o iyong isip, baka po ito ang makakatulong na talaga sa inyo na magsimula kahit konting oras ng bawat araw hanggang sa matapos po ang buong bahay. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Coach, sa insights at sa wisdom tungkol dito sa ating goal sa pagsisimula pa rin ng 2026. Marami po kami natutunan sa inyo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Coach. Salamat din po at magandang umaga. Magandang umaga. Yan po si Coach Ali, isang professional declutterer o organizer. Siya rin po ay isang clarity coach, no? Nakita po natin kung paano niya in-integrate yun doon sa pagliligpit o paglilinis. At founder din po siya ng Clean Green News. Ayan. Sige, babalik po ang ating palatuntunang Warm Heart. Paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil, tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Attitude of gratitude. Attitude of gratitude. Attitude or attitude. Attitude of gratitude. Gratefulness. 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 Joy. 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 Appreciation. 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 Attitude. Attitude of gratitude. of gratitude. Okay, nagbabalik po ang ating programang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan at napapanood po ninyo sa ating Facebook live streaming sa pamamagitan ng ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa YouTube channel. At napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung gusto nyo po kami mapakinggan sa online radio at wala pa po kayo dito, pwedeng i-download ang Evox PBS receiver app. Para sa mga Android user ay sa Google Play Store. Sa mga iPhone user po, sa App Store naman. At para naman po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, ay pwede na rin tayong mapakinggan sa shortwave radio sa mga sumusunod po na frequencies. Syempre meron tayong English program kasi abot din natin ang ating mga foreigners. At ang Filipino program po, para naman dito sa OFWs and seafarers. Ang English program tuwing 11:30 AM tuwing 10 AM hanggang 11:30 AM. Mapapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at sa 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz.
Syempre sa pakikipag-ugnayan pa rin po yan ng Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o ang mas kilala sa tawag na Voice of America. Nandito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan para sa Attitude of Gratitude, kung saan tayo po ay nag-facilitate o nag-cultivate ng isang grateful heart dahil iyan po ay nakakatulong sa ating mental wellness. Sa halip na tignan ng mga problema ay mas nag-activate ang ating mga happy hormones kung nakikita natin yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. Ano ba yung mga katanungan natin, Steph, na nagfa-facilitate ng pagiging grateful? Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be grateful or thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod naman dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo, what can I celebrate today? Ayan. So, sige. Ako muna, Steph. Siguro ang bagay na ipinagpapasalamat ko, something good that happened this week, yung magkaroon ka ng quality time with your family, no? I had the opportunity po kasi na makasama ang family sa isang travel at super na-appreciate ko po yun. So, yun yung mga bagay na nakakatuwa o nakakataba ng puso. Kasi sa mga panahon ngayon, kapag adult ka na kasi, may kanya-kanya ng buhay, mga kamag-anak mo, iba na rin yung lugar na pinaglalagian, ikaw naman nandito. So, yung mga opportunity na makasama mo sila, yung family mo, at kamag-anak, ay, alam mo yun, kasi yung oras talaga, Steph, di mo yun maibabalik. So, kapag ka nabigyan ng time at opportunity na magkakasama, talagang vina-value natin yon. Kasi marami tayong natututunan sa togetherness, no, so, with family. Ayun. So, yun ang aking bagay na ipinagpapasalamat. Ayun. So, speaking of, ayan, mga tao naman ang pagpapasalamatan ko. Kasi eto muna, may nag-comment sa atin. Okay, yes. Siyempre, watching from Russia, si Sir Danilo Casalio. Siya po ay naging guest natin sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Filipino community leader po siya sa Russia. So, hello po ulit kay Sir Danilo. And speaking of Philcom leaders, ang pinagpapasalamat ko kasi sa ating trabaho dito sa Radyo Pilipinas World Service, hindi lang mga embahada at mga konsulado kasi yung ating nakakadaupang pala dito sa ating mga programa, kundi yung mga mismong kababayan natin na galing sa Filipino community, sa kanilang mga host country, katulad na lamang ni Sir Danilo. Kasi ang kagandahan kasi ng pakikipag-communicate, no, with the Filipino community ay syempre, bukod sa nalalaman mo yung kalagayan, yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa ibang bansa, ay syempre, ay kumbaga nabibigyan natin sila ng platform, ng exposure para maipahatid naman sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas yung mga mahalagang activities nila, syempre kung paano ba nila natutulungan yung bawat isa. Kasi namamayani pa rin talaga, hindi lang dito sa Pilipinas, no? Basta ang Pilipino, hindi mo kasi maiaalis yung pagka-Pilipino sa isang Pilipino kahit ilagay mo pa siya sa ibang bansa. At nakakatuwa kasi yung bayanihan spirit, laging nandyan, nagtutulungan sila, hindi sila, kumbaga bukod dun sa ating mga embassies and consulates, meron ding mga kababayan natin na pwede din na puntahan ng ating mga overseas Filipinos kung sakaling kailangan man nila ng tulong, particular na lalo na kapag sila ay maituturing na in distress. Kaya syempre bukod sa tayo sumasaludo sa ating mga embassies, consulates, maging sa ating mga migrant workers offices sa iba't ibang dako ng mundo, ay syempre tayo sumasaludo din sa lahat ng Filipino community leaders sa buong mundo na talaga naman na
kumbaga ay sila, pinapakita nila ang Filipino spirit saan man sila nandoon. So, doon ako thankful kasi ako yung nakaka-contact sa kanila. Yes. So, syempre, ako yung nakaka-read ng kanilang mga istorya. Kaya nakakatuwa kasi ito yung, kumbaga, kapalit, no, ng ating trabaho. Yes. Diba? Yung, Nakakatuwa yung mga connections. Yes. Yan. Na-appreciate natin yon. Okay. So, yan po ang ating attitude of gratitude. Sige, magbabalik po ang palatuntunang Warm Heart para naman po sa public service announcement mamaya, no? Magpapaalala muna ang himpilan. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Okay, nagbabalik ang palatuntunang Warm Heart na dito na tayo sa pinakahuling bahagi ng ating palatuntunan, ang public service announcements. Ihatid po yan sa atin ni Steph Vicente. Ayun. So, para sa una nating PSA sa araw na ito ay magagaling sa Emovation Incorporated. Siguro, ito ay pinagsamang emotion and innovation, no? Kasi Emovation. So, meron silang webinar series na tinatawag na Disc Flow Webinar Series. At sa January 27, 2026, alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon, kanila pong ilulunsad ang tinatawag na Understanding Yourself. Yan yung isang session, kumbaga, nitong Disc Flow Webinar Series. Live yan sa Zoom at libre lang po ang pagre-register. Ang speaker po para dyan ay si Miss Kahel Santos. Isa po siyang Corporate Wellness Junior Manager ng Emovation Incorporated. Siya din ay practitioner ng Disc Flow at Genos Emotional Intelligence Certified Practitioners. So, ano ba ang lalamanin nitong webinar na ito? Sabi nga, no, dito sa description na kanilang ibinigay, gain a better understanding of your unique personality traits and behavioral tendencies even if you have never explored personality profiling before. This session introduces you to the basics of Disc Flow and how understanding yourself can improve your personal and professional interactions. So, sino-sino ba ang mga makikinabang dito? Mga HR practitioners, trainers, consultants, at business owners. Ayan, nakakatuwa, no? Kasi tama nga naman, mahalaga na intindihin natin yung ating mga sarili, no? Yun nga, no? Dinidelve nito yung unique personality traits. Kumbaga, hindi lang yung kapag ka personality test tayo online, doon natin nalalaman. Kumbaga, maganda din na merong mga practitioners na gumagabay sa atin. Samantala, para sa ating kalawang PSA, manggagaling naman ito sa Cordillera Young Leaders Club dahil meron silang psychological first aid for educators, equipping teachers to provide immediate emotional support for students in distress. Ito naman ay gaganapin sa January 30, 2026. Araw po yan ng Biyernes mula alas 6 hanggang alas 8 ng gabi via Zoom. Ang registration fee
na 100 pesos shall be collected and it is non-refundable. Ayan na. Pero 100 piso lang naman yan. So, maliit din na bagay. Dahil meron lamang e-certificate. Ayan, pwede pong mag-register sa pamagitan ng kanilang website na ipinaskill, no, sa kanilang mismong posting. Pero meron din silang email saka Viber number. Yung kanilang Viber number ay 0992-590-9439. Meron din silang email, Cordillera Young Leaders Club @gmail.com. All small letters po yan. At in collaboration to with Project Hope. Samantala, sa ating PSA 3 ay galing naman to sa Cognoscere, ayan, Psych CPD workshops. Sabi nga nila, step up when it matters most, be a natural responder. Dahil magkakaroon sila ng isang CPD workshop na dinisenyo para maihanda yung mga professionals with practical skills sa pagresponde, no, pagdating sa mental health conditions and psychological emergencies. Syempre, matuto, no, sa pamagitan ng isang eksperto at mapalakas ang inyong papel, no, mula sa pagiging bystander to conciliator. Mahirap na naman yun lang, nakatingin lang, no. Syempre, mahalaga din na merong initiative at syempre with the proper knowledge para agad na masolusyonan kung ano man yung needs, no, nung kung sino man yung magiging client. So, meron dito, no, gaganapin nga ito sa Makati City. Ang registration fee nila ay 2,100 with snacks and lunch. Meron tong 8.0 CPD points para sa registered psychologist and registered psychometricians. Meron naman itong 9.5 CPD points para sa mga registered social workers. Limited slots available po yan. Kaya dapat mag-send na kayo ng inyong mga message, no, o mag-reserve ng inyong slots. Ang dito, ang resource person ay si Dr. Imelda Virginia G. Villar. Ayan. So, ulitin ko lamang po, natural responders from bystander to conciliator in manifesting mental health issues and psychological emergencies. At ang ating panghuling PSA sa araw na ito ay manggagaling sa Dev Hub Center for Intervention. Dahil meron naman sila tinatawag na Social Smarts program. Cycle 9 na po ito para sa mga edad 6 hanggang 16 years old. So, ano ba ang itong tinatawag na Social Smarts program? Ito ay dinisenyo para sa mga small groups ng school-age children, pre-teens at young teens. Sa pamamagitan ng fun-guided group sessions, matututo ang ating mga kabataan kung paano magkakaroon sila, kung paano ba sila magkakaroon ng kanilang kaibigan, paano ba sila makikipag-communicate at makaunawa, no, sa ibang tao. Syempre, mahalaga din naman yung sensitivity, no, sa ating kapwa. Paano ba maiha-handle o maimamanage ang mga emosyon at social situations at syempre, makabuild ng confidence at positive self-image. Itong mga workshop dates na ito ay February 14, 21, 28, March 7, 14, 21, 28 at April 4. Lahat po yan, araw ng Sabado. Kaya, syempre, hinihikayat po ang lahat na ibigay sa inyong mga anak ang tools para maka-connect at maka-thrive dun sa social aspect sa pamagitan niya ng Social Smart Sessions ng Dev Hub. So, yan ang mga PSAs natin para sa araw na ito. Okay. So yan, no, marami tayong mga na-share na public service announcements for today dito sa ating palatuntunang Warm Heart. Okay, so sige, batiin muna natin tong ating mga watching, no? Siguro mga kababayan ko to kasi parang familiar sa akin yung mga pangalan. Ayan. Yes, so siguro, ayan, maraming salamat po sa pagtutok sa Warm Heart kay Miss Florraine Cano Quiring at kay Miss Jennifer Gutierrez Balyada. Yan, maraming
maraming salamat po. Naway meron po kayo natutunan sa ating topic for today at na manatili po kayo nakatutok sa ating palatuntunang Warm Heart. Okay, so bago tayo tuluyang magpaalam, tayo muna yung magpapasalamat sa ating mga nakasama sa produksyon. Syempre, maraming salamat po kay Sir Leo Magpayo na ating pong producer na nagsilbi na rin pong master controls / tagabantay ng ating audio streaming at sa ating Warcast operator kay Justine Osias. Maraming salamat din po sa mga sumubaybay sa ating Facebook live streaming at syempre sa ating pong audio streaming. At hanggang sa muli po na episode na ating palatuntunang Warm Heart, ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart. Home, 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 home.